Magandang araw sa inyo. Ating tatalakayin ngayon ang Juan Kabanatang 12 at masasabi nating isa itong napaka-critical na turning point sa kwento ni Jesus. Dito kasi, yung mga dating pribadong sandali, nagiging pampublikong pahayag na at yung daan patungo sa krus, malinaw na. Kaya samahan niyo ako at alamin natin kung bakit napakahalaga ng kabanatang ito. Simulan natin dito. Sa isang eksenang parang ginigising ang lahat ng ating pandama. Isipin niyo yon, yung amoy ng isang napakamahal na pabango bumabalot sa buong bahay. Ang simpleng detalye na to ay naguhudyat na pala ng isang malalim, personal at napakahalagang sandali. Dito magsisimula ang lahat. So, ito yung magiging takbo ng usapan natin. Una, titingnan natin ang isang pambihirang gawa ng debosyon. Pagkatapos, sasama tayo sa pagsalubong sa isang subversibong hari. Susunod, aalamin natin kung bakit sinabing dumating na ang oras. Tapos, makakarinig tayo ng isang tinig mula sa langit at tatapusin natin sa pagpapakilala kay Jesus bilang ang ilaw sa sanlibutan. Ready na ba? Okay, eto na. Ang setting, 6 na araw bago magpaskwa sa maliit na bayan ng Bitanya. Si Jesus ay nasa isang hapunan, isang parangal para sa kanya. At dito mismo sa silid na ito, masasaksihan natin ang banggaan ng dalawang magkasalungat na puso. Paki-imagine na lang po ng eksena. Kinuha ni Maria ang pabango, hindi lang niya iwinisik ibinuhos niya sa mga paa ni Jesus. Tapos pinunasan niya ito gamit ang sarili niyang buhok. Grabe, di ba? Isang gawayan ng sukdulong pagpapakumbaba at dalisay na pagsamba. At para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kahalaga yung pabango, ang halaga nito, katumbas ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang buong taon. Isang taon! Hindi ito basta-basta. Ito ay isang napakalaking sakripisyo. At dito na biglang nagkaroon ng tensyon. Sa gitna ng napakagandang sandaling iyon, biglang may tumutol. Si Judas Iscariote. Dito, kitang-kita mo talaga yung pagkakaiba. Sa isang banda, mayroong dalisay na pag-ibig. Sa kabila naman, may kasakiman na nagpapanggap na may malasakit. At napakaganda ng sagot ni Jesus. Hindi lang niya ipinagtanggol si Maria. Binigyan niya ng mas malalim na kahulugan yung ginawa nito, isang paghahanda para sa kanyang libing. At kasabay nito, isang paalala. Malapit na siyang umalis. So mula sa tahimik at pribadong hapunan na yon, lumilipat tayo ngayon sa isang malaking pampublikong kaganapan, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Damhin ninyo yung energy, yung mga tao, may hawak na palaspas, nagsisigawan, nagbubunyi. Para sa kanila, ito na yon. Dumating na ang kanilang matagal nang hinihintay na hari, ang kanilang tagapagpalaya. Alam nyo, yung sigaw nilang Hosanna, hindi lang yan basta-bastang hooray. Ang original na kahulugan niyan ay isang panawagan, iligtas mo kami ngayon. So ito ay isang pakikilala na siya ang sagot sa kanilang mga dalangin. Pero heto yung twist. Ang inaasahan ng marami ay isang haring mandirigma na nakasakay sa isang malaking kabayo. Pero sino ang dumating? Isang hari ng matagkumbaba, nakasakay sa isang batang asno. Isang hari ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Dito pa lang, sinisira na niya ang kanilang mga expectation. Dito na ngayon papasok yung pinakapuso ng kabanata. Si Jesus na mismo ang magpapaliwanag kung anong klaseng hari siya. At malalaman natin, ang paghahari niya ay hindi tungkol sa korona at trono, kundi tungkol sa sakripisyo. So yan na nga yung malaking tanong, di ba? Pinupuri siya bilang hari ng mga tao, pero ano ba talaga ang ibig sabihin nun para sa kanya? Anong klase siyang hari? At ito ang kanyang sagot, isang napakalalim na metafora. Para maintindihan natin, yung butil ng trigo, kailangan munang mamatay, ibaon sa lupa, para ito ay sumibol at magbunga ng marami. Ipinapahiwatig ni Jesus na ang kanyang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malaking ani. So, ipinapakita niya rito ang isang kabalintunaan o isang paradox ng kaharian ng Diyos. Para magkaroon ng tunay na buhay, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. At kung gusto mo siyang pagsilbihan, kailangan mong maging handa na sumunod sa kanyang landas, ang landas ng sakripisyo. At kung akala nyo ay tapos na, hindi pa. Dito, yung istorya, biglang tumaas ang antas. Mula sa isang pangyayari dito sa lupa, magiging isa itong kaganapan na may kahalagahang pangsansinukob. Grabe, sa gitna ng kanyang pagkakabagabag, nanalangin si Jesus.
At anong sagot? Isang boses mismo mula sa langit ang narinig. Isang direktang konformasyon mula sa Ama na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang banal na plano. Pero ang nakakatuwa, yung reaksyon ng mga tao, gulat na gulat sila. Narinig nila yung boses pero hindi sila sigurado. Sabi ng iba, uy, kumulog. Sabi naman ng iba, teka, parang anghel yung nagsalita. Dito nilinaw ni Jesus, yung boses na yan, hindi para sa akin yan, para sa inyo yan. Ito ay isang tanda para sa kanila, isang banal na patunay na ang kanyang misyon ay ang maging daan para ang lahat ng tao ay mapalapit sa Diyos. At ngayon, papunta na tayo sa dulo ng kabanata. Dito nakasentro ang huling pampublikong panawagan ni Jesus. Ito na yung huling pagkakataon para mamili. Mananampalataya ka ba o hindi? At ito yung malungkot na realidad noong panahong yon. Marami sa mga pinunong aktual na naniwala sa kanya. Pero, hindi nila masabi sa publiko. Bakit? Kasi takot silang itakwil ng mga pariseyo. Mas mahalaga sa kanila ang papuri ng tao kesa sa papuri na galing sa Diyos. At dito na ibinuhos ni Jesus ang kanyang mga huling salita sa publiko. Napakaklaro ng kanyang pagpapakilala sa sarili. Ako ang ilaw. Ako ang dumating para magbigay ng liwanag para hindi na kailangang pang manatili sa kadiliman ng sinumang maniniwala. At inulit niyang muli ang kanyang punto. Kapag naniniwala kayo sa akin, hindi lang sa akin yan. Naniniwala rin kayo sa Amang nagsugo sa akin. Ang pagkakakilanlan niya at ng Ama ay iisa. Kaya sa huli, matapos ilatag ang lahat, ito ang tanong na iniiwan ng Kabanata 12 para sa bawat isa sa atin. Ipinakilala na ni Jesus ang sarili niya bilang ilaw. Ang hamon ngayon ay pipiliin mo bang lumakad sa liwanag na yun? Isang tanong na nananatiling mahalaga hanggang ngayon.